Bali yung mga nasa kaliwa na board sir, yan yung mga nasira ko rin kasi nag-testing ako using yung tester. So, dito nag-open ako ng panibagong ESP32 expansion board and as per sabi ng supplier, makikita mo rito, nakaset pa rin siya by default sa 3.3. So, ang ginawa ko rito, nilipat ko siya sa 5.5 para matesting natin yung ating railings. So, ang ginamit yung voltage dito is 12 volts and 2 ampere. And ang proper way pala ng pagtitesting dapat is itutusok mo daw yung DuPont dito sa kulay red and then yung kulay black, i-connect mo naman dun sa kabilang railing. So, kapag kinonect mo ng ganyan, tsaka mo ikakabit daw sa tester mo. Ang reason daw is because wala daw built-in short circuit protection itong board na to. So, right now, pag kinabit na natin yung 12 volts, 2 ampere dun sa DC socket, so, ang mangyayari dapat, ang marireceive na natin doon is 4.98 or 5 volts. So, dyan sa railing sa taas at saka sa baba, ang mariread dapat natin is within the 5 volt range. Kasi i-drop down siya ng expansion board into the 5 volt range. So, tingnan nyo itong sa tester po ha, kung anong mangyayari. So, pag sinaksak nyo na po dyan, so, makikita nyo, ang reading natin is 4.97. So, ito pala dapat ang ginawa nating proper way ng testing at hindi natin dapat pinagdidikit daw yung multi-tester dun sa dalawang rail. Kasi the moment daw na nagdikit yan, wala daw short circuit protection yung mismong board. Kaya ang nangyayari, nasisira yung voltage regulator. Nakikita nyo po ba yung smoke dito sa kaliwa ko? Ito po, parehas tayo ng ginaya ko kasi yung testing nyo. Kasi sa YouTube kasi meron palang nagtitest ganun. Unsafe procedure daw yun. Kaya ang mangyayari, the moment na magdikit yan, it's either mag-i-smoke yung regulator or hindi siya mag-i-smoke pero automatic masisira na daw po yung regulator kaya hindi na natin siya masiset or mapapababa into the 5 volts. Yun po yung feedback na na-receive ko mula sa aking supplier. So kung makikita nyo po rito, as is pa rin po yung reading which is 4.98 or within the 5 volts range. So, parehas po tayo ng naging ginawang testing. So, sa testing na ganito, ang ginawa ko rin, pinagdikit ko yung tester and then ang nangyari nga, yan, nasira yung aking ESP32 expansion board din. So, dito, ipapakita ko naman sa iyo kung paano yung sinasabi kong unsafe na testing. So, makikita mo rito, nag-open uli ako ng isa pang ESP32 expansion board and ang ginamit ko uli is yung 12 volts 2 ampere ko na adapter. So, ginupit ko lang uli yung expansion board and then ang next kong ginawa is isasaksak ko muna pero naalala ko set nga pala muna natin siya into 5 volts. So, nakaset na siya. So, ang ina-expect natin dapat 5 volts na yon at saka 3.3. So, pagsaksak natin, ang mangyayari dapat, yan, pagbukas kong ganyan, ang ginawa ko, tinry ko munang i-testing yung 5 volts rail, yung gaya ng usual na testing. So, kumuha ako ng tester, tapos sinaksak ko siya doon. So, kung makikita mo ngayon dito, ang reading naman is tama naman, which is 5 volts. Okay? So, dito, papakita ko naman sa'yo na nag-tester ako. So, hindi lang masyadong kita doon sa video ko kasi hindi ko naiangat yung camera ko. So, kung mapapansin mo, nag-blink. Nakita mo, nag-blink yung ilaw nung power on. After kong mag-blink nun, ang nangyari kasi doon, nagdikit pala yung aking tester na hindi ko napansin. So ngayon, pag nagsukat na ako sa 12 volts, tsaka lang mangyayari na nasira na yung aking voltage regulator. So, yun pala yung cause kaya sinabi ng supplier na unsafe yung style ng pagtitesting using yung tester.